Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Happy Tuesday po sa inyo at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Matapos kang mag-trending sina Rose Martan, Rendon Labrador at ang buong Team Malakas dun sa nangyari sa Coron, Palawan, naging usap-usapan lalo ang mga sinasabing dapat at hindi dapat na ginagawa ng mga influencers. Nag-ugat yung pangyayari nang mag-post ang isang empleyado ng munisipyo ng Coron na kinilalang si Joe Cayabyab Trinidad na kung saan sinasabi nga niya na ginamit lang ni na Rose Martan at Team Malakas sa pagva-vlog ang sinasabing mga ayuda na ibinigay nila sa mga taga-Coron. Ipinost ito ni Joe Trinidad sa kanyang Facebook page at nag-viral nga ito at nakarating kina Rose Martan at sa Team Malakas. Ang susunod na pangyayari ay sinugod ni na Rose Martan at Team Malakas itong si Joe Trinidad sa kanyang opisina na kung saan nagtatrabaho siya bilang staff sa munisipyo ng Coron. At pagdating nga doon ay hinarap nila itong si Joe Trinidad at nakita sa video na dinuduro-duro at pinagsisigawan itong empleyado ng munisipyo. Marami ang nag-react sa pangyayaring ito. May mga sumang-ayon sa ginawa ng Team Malakas at ni Rose Martan, meron namang kumampi kay Joe Trinidad. Pero ang ginawang pagsugod ni na Rose Martan at Team Malakas sa mismong opisina ni Joe Trinidad kung saan siya nagtatrabaho, ay nagdulot ng hindi magandang impresyon sa mga local officials ng Coron, Palawan. At dahil nga dito, inirekomenda nila na patawan ng persona non grata sina Rose Martan, Rendon Labrador at si Marky Tan. Sila kasi yung tatlong personalities na nakita sa video na kung saan talagang kung saan kinumpronta nila itong si Joe Trinidad. At kanina nga, naaprubahan na ng local government ng Palawan napatawan ng persona non grata itong tatlong influencers. Approve on the first and final reading a resolution declaring Rendon Labrador, Rosemar Tan, and Mikey Tan or the Team Malakas as persona non grata in the whole province of Palawan, Mr. Chair. I so move. With all members present as principal authors, Mr. Chair. Well, itong pagdedeklara na persona non grata itong mga personalities na ito, hindi rin naman ibig sabihin na tama yung ginawa ng empleyado ng munisipyo. May pagkakamali rin siya. Hindi lahat ng sinabi niya dun sa kanyang post ay totoo. Yun nga lang, sabi nga ng mga local officials ng Palawan, yun ay personal na opinion bilang isang mamamayan. And it does not in any way represent yung institusyon kung saan nagtatrabaho o nire-representa nitong ni Joe Trinidad. So ang sinasabing mali dito na ginawa ng Team Malakas at ni Rose Martan ay yung panunugod nila mismo sa munisipyo ng Coron, Palawan. Kumbaga ang nainsulto dito at na-disrespect sa pangyayaring ito ay yung mismong institusyon at hindi lang itong si Joe Trinidad. At ito yung ikinasama ng loob ng mga local officials at ng mga tao ng Coron. No? So sabihin nga natin na mali ang pinost ni Ma'am Jo Cayabyab, pero po ito po ay kanyang personal na opinion. Ito po ay pinost niya sa personal niyang Facebook page. Hindi niya po ito pinost as official opinion o official stand ng munisipyo ng Coron. At ang kanilang ang reaksyon po ng Team Malakas ay medyo sumobra. Hindi po maganda ang ginawang reaksyon ng Team Malakas. Nadamay po ang buong munisipyo ng Coron sa aksyon ng iisang tao na hindi naman po dapat. Kaya nagsampa sila ng resolution para ideklarang persona non grata itong mga personalities na ito. Dahil sa mga sumusunod na dahilan: disrespectful behavior, negative publicity, incitement to conflict. Dahil kumbaga, parang nagulo yung tahimik na lugar ng Coron. Kumbaga, parang nagkaroon ng iskandalo dahil sa pangyayaring ito na sinugod mismo yung munisipyo ng Coron. At kasama na rin dito ang violation sa Safe Spaces Act or yung Anti-Bastos Law. So ito yung mga dahilan na kasama sa resolution kung bakit hinihingi nila na ideklarang persona non grata itong tatlong influencers. So itong pagiging persona non grata nila ay hindi lamang sa Coron, Palawan, kung hindi sa buong probinsya ng Palawan. Inaprubahan na kasi ito. Generalize po nila na ang Coron, ang mga tao ng Coron ay masama ang mga tao ng Coron. Sabihin natin, mali din ang pagka-post ni Ma'am Jo, pero mali din po ang kanilang reaksyon sa mga nangyari.
Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng persona non grata? Ang ibig sabihin ng persona non grata ay unwelcome guests. Kumbaga, unwelcome na sila na tumapak pa o pumasok sa Palawan, sa buong Palawan. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi na sila pwedeng pumasok doon. Pwede silang pumasok pa rin ng Palawan at hindi sila aarestuhin o ipagtatabuyan. Yun nga lang, unwelcome sila sa mga tao doon. So kumbaga, parang ikaw na lang ang mahihiya kung sakasakaling pupunta ka pa rin doon na alam mong idineklara kang persona non grata. Hindi ito yung unang narinig ko na mga personalities na idineklarang persona non grata. Nangyari rin ito dati kina Pura Luca Vega, kay Ay de las Alas na idineklarang persona non grata dati sa Quezon City, si Ramon Bautista na idineklarang persona non grata sa Davao City. Although sabihin natin na may konting epekto ito, lalong-lalo na kung hindi ka naman taga doon sa lugar na yon, pero nakakahiya pa rin na matawag kang persona non grata. Yan din yata kasi ang mahirap. Kahit pasabihin natin na ang intensyon mo ay tumulong o magbigay ng ayuda, pero hindi maayos yung pagkaplano. Tapos ang mangyayari, katulad nung nangyari sa Palawan, kung saan hindi handa sina Rose Martan at Team Malakas sa dami ng tao na dumagsa nung nai-announce na magkakaroon sila ng ayuda. So ang nangyari tuloy, marami ang nabigong makakuha ng mga ayuda. Kaya ang iniisip nilang iba, parang ego tripping ang nangyari. Kumbaga, ang gusto talaga nila doon ay ang magpasikat at hindi naman daw talaga yung pagbibigay ng ayuda. Power tripping kumbaga ang sinasabi ng iba. Na dahil alam nila, sikat sila, dahil sa milyon-milyon yung mga followers nila, ay pagmumukhain nila na sinasamba sila ng mga mahihirap. Parang naging ganun yung dating. Although alam naman natin na maraming mga influencers ang talagang namimigay ng mga tulong. Yun lang kasi kung minsan parang naaabuso rin, na parang ginagamit na nga lang talaga nila yung sinasabing mga mahihirap para sa pansarili nilang interes. Lalong-lalo na alam natin na tayong mga Pilipino, malapit yung mga loob natin sa mga taong mahihirap. So kumbaga, masyadong na-exploit itong pag-uugali natin na kung saan ginagamit ito para i-exploit din yung mga mahihirap for the views, for the content, and for the money. So sa pangyayaring ito sa Coron, Palawan, para sa akin, hindi rin tama yung ginawa ng empleyado ng munisipyo at naiintindihan ko rin kung bakit sumama yung loob ni na Rose Martan at Team Malakas. Ang mali lang nila ay yung mga kilos na ginawa nila, lalong-lalo na yung pagsugod sa institusyon na dapat ay binibigyan ng mataas na respeto. Siguro kung sinugod nila itong si Joe Trinidad ang harap-harapan na hindi sa loob ng isang government institution, maaaring ma-justify pa yung mga ikinilos nila. Kaso nga lang, government institution ang nadamay dito. So ang nabastos dito ay hindi lamang yung empleyado, kung hindi ang buong institusyon na nire-represent ng empleyado. Well, anyway, humingi ng public apology yung grupo ni Rose Martan. Pero sabi nga ng mga local officials ng Palawan, hindi ito sapat para bawiin nila yung pagdeklara nila bilang mga persona non grata, itong mga personalities na ito. Nung kagabi ata, sila ay nag-public apology na. Pero para sa akin, kulang pa rin, kailangan pa rin maturuan ng leksyon. Hindi porkit na tumutulong ka, hindi porkit na nagbibigay kayo ng ayuda, may karapatan ka na mambastos ng kapwa mong Pilipino, kapwa mong tao. Hindi po yun rason. Hindi mo po pwedeng ipagmuka sa mga kapwa mong tao na tumutulong ka, pwede na kitang duruin, pwede na kitang pagsisigawan, pwede na kitang i-post sa social media, na ipahiya sa social media. Hindi po. Wala pong kahit sinong may karapatang gumawa nun. Nakakasakit po sa damdamin. Hindi po yun. Hindi po dapat natin palampasin yun. Kailangan matuto ang mga gumawa ng mga aksyon na yun. At sinasabi rin kasi na yung public apology na nauna ng in-issue ni Joe Trinidad ay napilitan lang daw siya doon at scripted yung binasa niya na public apology. But just the same, dito na nagtatapos ang issue na ito at tuluyan na nga na idineklara silang mga persona non grata. Let us discuss the possibility of also declaring the said personalities persona non grata, not just in the municipality of Coron, but the whole province of Palawan, because they have no right to do what they just did. So lesson learned din dito para dun sa empleyado ng munisipyo, think before you click dahil hindi mo masasabi na mag-escalate sa ganitong malaking gulo yung pagpo-post mo sa social media.
And also, lesson learned din kina Rose Martan at sa Team Malakas na huwag abusuhin yung pagiging sikat. Hindi porke sikat tayo ay pwede na natin gawin ang gusto natin. Na pwede na tayong manduro, pwede na tayong manigaw, pwede na tayong sumugod, pwede na tayong anytime magsagawa ng anumang charity without considering kung anong magiging epekto nito sa mga dadalo sa event mo, sa event na yon. Hindi nila dapat ina-underestimate kung gaano karami ang pupunta sa bawat event na gagawin nila. Dapat lagi may proper coordination, lalong-lalo na sa local officials kung saan nila gagawin yung event nila. Para nang sa ganon, masiguro na ligtas lahat ng dadalo at walang gulong mangyayari. At hanggang dito na lang mga kaibigan, maraming salamat uli sa inyong panunood. Enjoy your day everyone. Ingat kayo palagi, amping mo kanunay. Again, dagang salamat sa inyong mga suporta. Stay safe everyone and God bless.